Magandang hapon sa inyo lahat. Okay. Excited ba kayo? Alam ko na merong bago na naman si God sa atin ngayon. Okay, although this is the third among the series sa ating topic for the month. Welcome maging sa ating mga viewers, sa ating listeners, sa ating FB page, sa Instagram and YouTube. Welcome. May you encounter God today. May God bless you today. Yan lang goal natin as a pastor. Ang goal ko ay maramdaman ninyo na napapakain kayo ng tama, naalagaan kayo, at na-encounter nyo si God. Dahil siya talaga ang may gusto ng ministry. Kaya tayo tinatawag para maging, ang strategy kasi ni God ay men, tao. Tatawag siya. So welcome. Kaya kung kayo mayroong mga questions, mamaya pagkatapos ng service, tanungin nyo lang ako at kung may mga prayer request kayo, sabihin nyo lang. The same sa atin na mga online listeners, viewers, yung mga busy na hindi makapunta dito sa church, pwede kayong maglagay ng comment sa baba or prayer request. Then share your blessing as well sa inyong mga mayong encounter, may mga kung ano man ang inyong natanggap kay Lord, pakilagay nyo doon so that we can rejoice with you. Okay, nasa third series tayo ng ating Empowered Self-Control. Medyo mabigat-bigat ito, marami ang nagtataas ng kilay. Pwede pala yan? Pwede at nag-i-enjoy ang 211 Ministries. Kung pwede nga lang na sama-sama kayong mga pastor, yung mga nasa masbati nating kapatid na mga nakapakinig at mga nagtuturo, masasabi nila sa inyo kung gaano si God kabisi mag-move sa series na ito. Okay? Empowered self-control. Kasi kung self-control lang, alam na natin, we are the product of our lives, our thinking, our decisions before. So, kailangan natin ng power ng Holy Spirit para talaga ma-deal natin ang dapat ma-deal sa buhay natin. Okay? Ang ating verses na pinag-uusapan dito, Galatians chapter 5, 22 to 23. Maaring sawan-sawa na kayo sa verses na yan dahil February pa yan, pinag-uusapan, the ninth fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ngayon, so third na ngayon, di ba? Third Sunday of October, then last week na next week, November na naman. Against such things, there is no law. So, walang batas na nakakasaklaw dyan kapag iyan ang lifestyle natin. Okay, anong ibig sabihin ng self-control? By the way, other word for self-control is self-discipline, ayon sa 2 Timothy 1:7. Self-control means inner strength, inner power. Nagaling nga sa dalawang word dyan na enkratos, nang ibig sabihin ay inner, and kratos means power. Yan din lang yan, or other word for that is the discipline that God has with you inside of you. So enkratia, dalawang word ang self-control. Ngayon, pwede ba i-apply ang self-control dito? Sinasabi ko sa inyo, wag na. Kasi kung kaya rin lang naman natin ng self-control, kaya naman natin tigilin lahat, pag-aralan lahat, bakit ka pa magsasubmit kay God? Kaya mo naman pala, kaya ko na pala eh. Di ba? Ba't kailangan ko ng Diyos? Kaya itong pinag-uusapan natin na fruit of the Holy Spirit na self-control, iyan ay ang fruit ng Holy Spirit, yung udyok niya. Ibig sabihin, simplihan na lang natin, iyan yung word na binibigay niya sa atin. So, self-control means we can rest in the grace of God in His definition of self-control. Okay, ulitin ko magre-rest tayo sa definition ni God na self-control because we are out of control here. Ang control ni God ang ating pakikinggan by saying no to our impulsive side and listening for the whisper of God. Okay? Definition ng Holy Spirit na self-control ang kailangan natin i-apply kung gusto mong magtagumpay sa buhay na ito. Yan, medyo mabigat yan. May self-control ba tayo? Meron kang self-control, walang problema dyan. Pero hindi nga yan tumatagal. Lalo na ang kalaban natin ay hindi nakikita. Pag tenem ka, pwede kang bumigay. So, anong purpose natin dito uli? To understand the kingdom of God's solution to the most vulnerable aspects of our lives. Ulitin ko itong apat na ito ang nagpapahirap sa tao. At ngayon, wala kang ibang katulong dito dahil ang sarili mo nga, laging nalalaglag dito. Number one is your thoughts.
Yung gate of thoughts natin, please protect it. Huwag kang tanggap ng lahat ng naiisip mo at iniisip mo at dumating dyan sa iyo. Dahil yan ang entry point ni Satan. Hindi pinag-uusapan dyan kung believer ka or not, ikaw ang pumapayag kung paano siya pumasok. And number 2, yung words, yung topic natin last week. The tongue has the power of death and life, and those who love it will eat its fruit. Kaya kung ang sinasabi mo, yan ang gusto mo, then you will enjoy the fruits of it, the words. And today, yung actions natin. By the way, gusto ko makita ninyo na dito sa pag-uusapan natin, pag pinag-usapan natin ng action, yun ang pinipigil natin. Pag may nakita, sasabihin ko na sa inyo outright, hindi action ang dapat lagyan ng self-control dito sa topic na ito. Kaya abangan nyo, walang matutulog. Then next week, desire. And to invite people to victorious self-controlled life led by the Holy Spirit. Hindi led by myself. Wala tayong magagawa kasi nga laglag na tayo. So balikan natin ang definition ng Holy Spirit. So to remind you, kung nakalimutan nyo na, self-control on demonic mind attack. Pag may attack sa iyo, anong gagawin mo? Susundin mo ba yon? Self-control on familiar but killer words. Marami na tayong pinatay na destiny natin. Yung mga blessings natin, pinatay na natin. Pati ang sarili natin, pinapatay na natin. Kaya we have to stop that word na dapat ang word ni God ang ating dinideclare. Self-control. Sabi nga natin, kung madalas evil thoughts ang laman ng utak natin, evil thoughts will produce evil tongue. Then today, self-control over impulsive and habitual actions. So ano ba yung mga impulsive and habitual actions natin na kailangan matigil? Kasi kapag nagpatuloy siya, lalo tayong lalala. Then, self-control over, hindi on, over evil enticing desire. And today, self-control over impulsive and habitual actions. Ano yung mga habitual actions natin? Ano ibig sabihin ng impulsive? Okay, tingnan natin muna ang kanyang definition. Sabi ni Ate Merriam-Webster, impulsive, ibig sabihin, done suddenly and without thought or without planning. So ginagawa mo na, wala nang isip-isip, wala nang plano, kasi nga, habit mo na. Isang beses mo lang gawin ang isang bagay, na uulit-ulit mo na kasi nagiging habit. Habitual means done regularly or repeatedly. Paulit-ulit na yan, iyan nangyayari. Pero kaya nga may kasabihan na, if nothing changes, nothing changes. Pag nakikita mo na palala ng kalagayan mo, hindi umaangat, you have to change your life. You have to ask God for help para matulungan ka. So, kailangan mo ng fruit of the Holy Spirit kasi kung tutusin, may self-control ka naman, may self-discipline ka naman. Kaya lang hindi ka na kayang ilagay, hindi ka kayang tulungan ng pangmahabaan. Okay? Self-control over impulsive and habitual actions. Ngayon, ito ang tanong. Marami ang pinipigil kapag may mali na ginagawa ang bata o kaya tayo, pagagalitan ka, sesermonan ka, papaluin ka, pero ang pinipigil natin ay ang actions. Mali pala yun. What is the source of our right and wrong actions? Kasi yun ang problema. Ang action ay habit mo na yon. Naging impulsive ka, ginagawa mo yan. Yung pagnanakaw, pagkuha ng nananakit ka, bigla ka na lang nagmumura. Yung action mo actually ay outward manifestation kung ano'y nakapasok sa'yo. So kahit pigilin mo yung action, kahit itali mo yan, iposas mo yung yung tao, ganun pa rin ang gagawin niya sa isip niya kasi dito nang gagaling. Okay? What is the source of your right and wrong actions? Yan. Ulitin ko, don't control the actions. Katulad niyan, kapag babanggain ka ng isang sasakyan, ikokontrol mo yung sasakyan, wala ang source ang pag-usapan natin, yung driver. Yun ang problema mo, hindi yung sasakyan. Kaya nga pag tumatawid ako, hindi ako tumitingin sa sasakyan, ang tinitingnan ko yung driver. Nakatingin ba sa'yo? Tulog na ba ang driver? Laki-laki nito, nakailaw pa, kitang-kita naman ako, kita ka na, hindi walang. Diba? Kaya be careful about the actions na yun ang pipigilin mo dahil wala kang magagawa doon. Pag wala ka, uulitin niya naman yon. Okay. Ano yung action na yan? Saan yan?
Ang Bible ay punong-puno ng listahan na pwede mong kapulutan ng wisdom. Wisdom, karunungan. Hindi lang information kapag nag-church ka just to get knowledge. Marami kang makukuha niyan, pero get the wisdom. Kasi iyon ang pwedeng makakabuhay sa'yo. Itong verse na ito, napakarami ng laman nito. Ginagamit lang ito lagi for salvation. Pero ang daming wisdom dito. Consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of Christ. So madalas natin naririnig yan. Ngayon, dito sa verse na ito, mapapansin mo na consequently, faith comes from hearing the word. So meron tayong naririnig na word. At kapag nakarinig ka ng word, either si God, at ito rin ang application sa worldly. Sinabihan ka ng wala kang kwenta, Mia. Ngayon nagkaroon ka ng faith, Mia. Dahil dun sa word. At nung narinig mo yung word na wala kang kwenta, ganun palang ibig nyo sabihin. So ngayon magsisimula ng action kasi faith without action is dead. So tingnan natin ito, dandahanin natin. Dito pala nagsisimula ang action sa ating naririnig. Gusto kong pag-usapan natin, dahil dito rin ang wisdom na ibibigay sa atin ni God, ang isang patay na bagay pwede magkaroon ng buhay. Coming from the Word. Which is, ito rin ang example ni God from Genesis 1, sa creation. Lahat nagsisimula sa Word. May punong kahoy. Nabubuhay ang punong kahoy. May animals. Di ba? Lahat Word lang ito. Kaya nga yung message na yan, napakalaki yan. Kaya kung wala kayong, hindi kayo maka-attend ng isang service or hanapin nyo, kailangan lagi tayo may laman. Tingnan natin, isa-isahin natin ito. How do words or ideas become action? Papaanong isang patay nagkakaroon ng buhay? Sabi kanina, consequently, faith comes from hearing the word, the message of Christ. So yung word na naririnig mo, either positive or negative, diyan mo ngayon, nasa iyo ngayon. Hindi, ulitin ko, ayusin ko lang, wag mo ring kokontrolin ang word or opinion ng tao. Hindi mo pwede makontrol yon. May opinion talaga ang tao dito sa mundo. Ang pwede mong applyan ng self-control ng Holy Spirit. Remember, the definition of self-control ng Holy Spirit ay dyan sa faith. Yung action natin ay bunga na ng iyong pananampalataya. Nanampalataya ako na wala talaga akong kwenta, Mia. Yan na yun, di ba? Sinabihan ka na walang kwenta, nanampalataya ka. At ngayon, ganun palang isip nila. Totoo kaya yun? Nakita mo sa YouTube, sa TikTok, nakita mo sa Instagram, at ngayon nag-reflect ka na ito ng desire mo. Ganun ba yun? May nagsabi na pag nagnakaw kami ng bangko, yayaman kami. Ang hatian, 2 million. Wow, nagkaroon ka na. Word lang yun. May nabulong sa iyo, either spoken or not. So, nagkaroon ka ngayon ng faith. Pwede to. Nas, Diyos, magkakapera tayo. So, nag-reflect ka na ngayon and you're starting now to speak about that word, idea. Kaya ang idea, patay yan eh. Nagkakaroon niya ng action dahil sa iyong faith. Kaya ang faith pwedeng napunta sa, ang faith is powerful. Kaya lang itong faith na ito, pag napunta sa negative thing, napunta sa negative na tao, yan, nag-i-speak ka na at ngayon gagawa ka na ngayon ng action. Ngayon, pigilin mo ang magnanakaw, pigilin mo ang addict sa kanyang action, mapipigil mo for a while, pero magpapatuloy. Saan ang nagsisimulang lahat? Sa pananampalataya. Kaya ganun kahalaga na tinawag tayo na God, go and make disciples. Go and make disciples. Tell them. Kasi may laman yan sila. Lahat tayo may pananampalataya. Ang iba, nasa mali lang ang pinananampalatayanan. Kaya yun ang sabi ko sa iyo last week, be careful about this word. Kasi ang sinasabi mo, pwedeng ma-depress ang tao, pwedeng mag-quit, or pwedeng ma-excite, ma-ignite ang kanyang fire to continue serving God and finish His work. Okay, balikan ko. Consequently, faith comes from hearing and hearing the message of Christ. At ngayon, kayo din. Everyday, maya-maya, hawak nyo na naman mamaya ang inyong mga cellphone, ang dami nyo nababasa. Ang dami nyong word na natatanggap. At dun ka nagkakaroon ng pananampalataya. Kapag may narinig ka at may nagkwento sa isang tao, sa tao na kinaiinisan mo, tama ngang alam ko, ganyan nga talaga yung tao na yan. Anong tawag mo doon? Faith. At ngayon, dahil ganyan ka pala, narinig ko, kaya nga yung mga chismosa, yung mga marites, pag nagkwento sa iyo, pwedeng lumala yun eh. Kaya sasalain mo lahat, ipifilter mo lahat ng naririnig mo, at huwag mo ibabagsak dito sa puso mo.
Actually, sinasabi nga natin, ang thinking actually is the thinking process. Pag binabanggit sa Bible ang word na mind, ang ibig sabihin niyan ay heart, the thinking process. Na kapag nag-decide ka, bumababa yan at yan ang ginagawa mo. Kaya pag pinag-usapan natin ang actions, iyan ay bunga ng iyong belief system. Naging belief system na yung word na yon, yung walang kwentang bagay, nagkakaroon ng buhay. Pag sinabihan ka ng, narinig mo, Dennis, tinatawag kita magpastor. Dennis, tinatawag kita mag-Bible study or mag-discipleship group. Lord, alam mo naman, hindi ko kaya. So, yun, hinaharang naman natin. Usually, yung mga negative words, tinatanggap natin at ipinamumuhay natin. Ang word ni God, hindi natin, si God ang hinaharang natin. Lord, alam mo naman, hindi ko kaya yan. Alam mo, probinsyano lang ako, Lord. Ganito lang natapos ko. Kaya marami sa atin, gusto ka, kapag inassign ka ni God, may word si God sa iyo, merong reward na gustong ibigay sa iyo. Kaya lang ganito ang process. Pero si Satan, huwag mong tanggapin. Pero pag binanggitan ka sinabihan ka ng pangit, yan ang ina-apply natin. Kaya ang actions natin, resulta ng ating pananampalataya. Okay. So tingnan natin. Huwag na natin patagalin. Pag-usapan natin ngayon, yung mga example sa Bible, self-control over impulsive and habitual actions. Marami tayong pwedeng pag-usapan, pero dalawa lang ito, then we will end up right away. The self-discipline or self-control of Daniel. Sino ba si Daniel? Si Daniel ay isa sa mga binatilyo na nasama sa exile sa Babylon. Kapag noong araw, nung panahon ng Israelites, kapag nagkakasala sila, nasasakop sila. At ang pananakop ng mga kalaban nila, ng mga bansa noon, sinasama yung mga matipuno, yung mga maaayos, at ang mahihirap iniiwan dun sa bansa para silang magtrabaho ng farm. So sira ang wall ng Jerusalem, ito sila, exile, dinala dun sa bansang ng Babylon. Okay. Tingnan natin si Daniel. Ano ang makikita natin na self-control or self-discipline kay Daniel ayon sa nilalabanan niya sa kanyang narinig? His self-discipline was based on the conviction of his faith to God by not eating the wrong food, saying no to wine, and doing his regular prayer time. Pagdating ni Daniel, nakita na matipuno ito, i-train nyo ito, gawin nyo ito, kasama niya si Shadrach, Meshach, Abednego. Pero ang mga faith ng mga ito, kung ano ang kanilang natutunan, ano ang kanilang faith na ninindigan sila. Ngayon, dahil ito magsiserve sa king, dapat ang pagkain nila ay pagkain ng hari at meron silang wine. Kinausap nila yung nagpapakain sa kanila na pwede bang gulay lang kami. So, magagalit sa amin, ayaw namin ng pagkain. So, may commitment sila, ayaw namin ng alak. Sabi niya, subukan mo kami for 10 days. And after 10 days, iba nga ang katawan ng mga ibang kasabayan nila na hindi Hudyo, pero sila ay ang matipuno. At meron pang isang batas na ginawa si King Nebuchadnezzar. Ay, King Darius na by this time. Na bawal mag-pray sa ibang Diyos, kundi sa Diyos lamang ng Persia. Kasi Persian Empire ito. Ang Babylon ay nasasakop din nila. Itong problema. Si Daniel, nahuli na nagpipray 3 times a day. Ngayon, nung mahuli siya, anong ginawa sa kanya? Alam natin, itinapon siya sa lion's den. Okay. Tingnan mo. Ang kanyang commitment na hindi ako iinom, para talaga itong temple of the Holy Spirit, sa kay God ito, at ang prayer time ko para kay God yan. Ngayon, bakit niya ito ginawa? Bakit siya nanindigan kahit alam niyang lahat ng sasalungat kay King Darius ay itatapon sa lion's den? At ngayon, ito ang magandang hotel, nilagay siya. Mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi tayo nag-a-apply ng self-control for the purpose na masabi lang natin na religious tayo, kundi merong reward. God protected Daniel from hungry lions. Overnight yan, ha? Overnight na nag-stay siya sa lion's den, sa kulungan ng mga leon. Ano pa yung reward ng self-control? King Darius acknowledged his powerful God. At nagkaroon ng decree dito sa Persian Empire. Nang sabi niya ni King Darius, walang pwedeng manakit dito at gagawa ng anuman dito
dahil ang Diyos nito ay powerful. So makita mo, nag-worship pa nga si King Darius. Then once, itong maganda, Daniel was promoted to greatness. Siya ang naging third highest leader sa Babylon, sa province of Babylon. Anong naging kanyang occupation by this time? Siya ay naging governor. Na ngayon, kapag pinatulan natin yung safety lamang, dahil nga for safety, sayang din. Yun yung tawag, naghuhunyango tayo, nagko-compromise. Hindi mo mai-enjoy ang reward ni God. Kasi nakakatakot. So makita natin ang reward ng self-discipline or self-control ni Daniel, maraming nakinabang. At pati siya na-promote. Tingnan natin isa pa. The self-discipline or self-control of Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer, alam natin, tingnan nyo yan. Joseph had a word from the Lord through a dream. Sa pamagitan ng panaginip, kinausap siya na magiging leader ka, Joseph. Kaya lang sa kabataan ng kanyang calling, si Joseph ay naging mukhang mayabang at parang ang dating ng kanyang kapatid ay ang yabang-yabang naman ito. Ngayon, ito ang mabigat kay Joseph. Tinawag ka ni God na magiging leader someday, pero binugbog ka ng kapatid mo, gusto kang patayin, itinapon sa balon, ay kailang may nagsabi na, ay wag naman, wag natin patayin, kapatid natin yan. Ibinenta si Joseph sa mga human trafficker. So, noon may human trafficker na, may human trafficking na. At yun ang tawag ay slaves trader. Nagbibenta kayo ng tao para maging katulong dun sa Egypt, mga Midianites. At ngayon ito, si Joseph ay naibenta sa Midianites at ang Midianites, binenta naman siya kay Mr. Potiphar, the captain of the guard ni Pharaoh. At ngayon alam natin itong captain of the guard, mga magaganda ang kanyang asawa. At ngayon si Mrs. Potiphar, hindi man minanggit ang pangalan, tawagin na lang natin na Mrs. Potiphar. Si Mrs. Potiphar ngayon nakursunadahan si Joseph. Pinagpapala ang bahay ni Mr. Potiphar dahil sa righteousness ni Joseph. Pero ayaw niya. Siguro na inis na si Mrs. Potiphar, ayan, nakasuhan siya. Wala kang kasalanan, may calling ka, pero ito ngayon, may kaso siya na attempted rape at ipinakulong siya. Ayon sa pag-aaral, inabot yata siya dyan ng around 9 years. Hindi yan 1 linggo lang. Dahil sa paratang. Tapos ngayon, habang ikaw nakakulong, Vince, Lord, sabi mo magiging leader ako. Ba't andito ako sa kulungan? Pansinin niyo na si God laging merong training. Just apply the self-control of God dahil hindi mo alam kung ang susunod. Joseph has the right to be bitter to his brothers and take revenge on Mrs. Potiphar. Tandaan nyo, nung nakalabas si Joseph, hindi niya hinanap si Potiphar. Walang record sa Bible. Hindi siya nag-revenge. Wala siyang pakikipaglaban dun sa mga nangyari. He just counted it as part of his training. Maging ako, kapag may mga nakikita ako, may mga negative akong dinadaanan sa buhay, it's part of my training. Although nakulong siya, nakasuhan siya, naparatangan siya, ang focus niya ang kanyang calling. For Joseph, his dream was more exciting than his temptation. So, pwede yan. Ngayon, bakit ba natin laging binabanggit? Okay, nakita nyo rito, gusto kong banggitin sa inyo, ayaw ko maging, anong tawag nyo, yung reality, yung marami sa atin at marami nagsisita sa akin at nagtaas ang kilay until now, kasi ang 2-on-1 ministries, ang pinaglalaban natin ay get right. Kasi ang sabi ni God sa Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness. Maging matuwid, live a holy life, and all these things shall be added unto you. Yun ang good news. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ni God. All you have to do is simply just seek God and live a righteous life. Ang tawag natin yan dito, get right. Get right, Edwin. Get right, Nas. So gusto natin maging get right. Ngayon, tanggap ko rin ang katotohanan na hindi, sasabihin ko sa inyo diretso, hindi pangit ang kasalanan. Akala ng iba, nagpapaka-religious tayo dito at nagpapakaparang yung nagtatakip mata, hindi pangit ang ino-offer ni Satan na kasalanan. Wala kayong makita na pangit na prostitute. Ang gaganda nila. Mas maganda pa nga sa mga nanay na nasa bahay. Ang ganda, talagang pinturado ang mukha, ang gaganda ng damit nila. Talagang nagkukuha ng mga facial pa. Pero gusto kong maintindihan natin,
Bakit ba pinag-uusapan natin ang righteous na self-control ng Holy Spirit? Simple lang, reward. Ang reward kasi ng pagsunod kay God, merong future at permanent. Hindi siya temporary, di ba Ezra? Ayun, mamaya magkakapit tayo, Ezra. Okay. Ang reward ni God ay permanent, hindi siya temporary. Tama, Ezra? Oo, tama yun. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, hindi ako kibit-balikat sa sinasabi ng kasalanan. Kaya nga pinapatulan, maraming taong pumapatol sa kasalanan. Kanina pinanood ko kung, meron pala sa Facebook, napansin ko lang na, sino ang mas grabe mag-consume ng pornography? Meron palang rating niyan sa sa Bible, sa FB. Nakita ko kanina. Naku, ang Pilipinas umaakyat, nakikisama sa mga kalokohan at kasalanan. So meron palang ganyan. At sasabihin ko sa inyo, ako mismo magsasabi, hindi pangit ang kasalanan. Maganda rin ang kasalanan. Kaya lang ano ang promise at reward ng buhay makasalanan? Samantalang ino-offer ni God is permanent. So, tingnan natin. Kaya pinag-uusapan natin dito, if you will apply self-control sa buhay mo, makikita mo yung self-control, ang blessing susunod sa iyo. Ulitin ko na lahat ng bagay na ginagawa natin ay bunga ng ating pananampalataya. Nananampalataya ka dyan dahil narinig mo. Huwag mong huwag mong a-apply ng self-control ang iyong actions, huwag mo rin kukontrolin ang mga tao sa sinasabi nila sa iyo at ang social media sa kanilang opinion. Ang dapat mong applyan yung iyong pananampalataya. Ano ang paniniwalaan ko sa sinasabi nila? Ano ang paniniwalaan ko sa sabi ng news? Anong paniniwalaan ko? Grabe na ngayon anong tawag nun, yung tawag nung sa yung nature ngayon, ang tawag nila, yung grabe ng baha, yung climate change, nakalimutan ko na. Nakakatakot talaga, pero ang pinag-uusapan dito, tama kayo. Ang pinag-uusapan ngayon, anong sabi ni God? Kasi nabuhay tayo sa panahon na may purpose siya. Ngayon, kung titingnan mo yung mga negative news, at iyon ang nilalagay mo sa puso mo, natatakot ka na. Hindi ka na makausad. Babalikan lang natin ano ang sabi niya. Faith comes from hearing and hearing the message of Christ. Kaya kung anong word mo, God, kahit sinasabi nila na malala na yan, andyan ang Antichrist, andito na ang 666, ayan, maglalagay na ng kung ano-ano. Still, God is God. He is in control. Tingnan natin, ano ang reward ni Joseph? Nung hindi niya pinatulan, dapat, di ba, ang isa sa mga vision na interpret niya, magkakaroon ng 7 years na famine, tagutom. At ngayon mag-iipon sila. Tingnan nyo. Yung tao at mga kapatid niya na nagpahirap sa kanya at nagbenta sa kanya na napalala ang kanyang buhay, nakulong siya, sinave niya dahil sa dumating na famine. Wala na ring makain sa Canaan. So makikita mo na akala mo negative ang nangyayari sa iyo. Huwag mong tingnan na negative. Ang tingnan mo, Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Ano ba ang training ko dito? Pharaoh acknowledged his powerful God. Grabe ka, napaka-powerful mo. Ano nangyari sa kanya? Joseph was promoted to greatness. The second in command sa Egypt, naging governor siya. Nakita niyo yung reward ng self-discipline according to the standard of God. And gusto tayo ni God i-promote, kaya lang may mga bagay na, katulad yan, si Joseph tinawag na maging leader, pero ayabang pa, hindi pa kaya. Kaya nga nainis sa kanya mga kapatid. Kaya makita niyo mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo, kapag may narinig ka, ilagay mo, isalain mo sa faith mo, sa puso mo, Lord, ano ang magagamit dito para sa future? Like this one, ilang taon yun, lumaki si Joseph sa Egypt at ngayon katulad ng ganyan, nagkaroon pa ng tagutom. Hindi na nga, lalaki na ng kanyang kapatid. Pero makikita nyo, meron palang purpose ang mga nangyayari sa ating negative life. Pero kapag meron kang word kay God, alam mo ang ganda ng iyong future. Ngayon, ano yung makikita natin dito? Mga kapatid, kapag wala kang self-control, ayon sa leadership ng Holy Spirit, be aware that lack of self-control could cost you your calling, your career, your job, your promotion, your marriage, friendship, business, ministry, productivity, and even your life. Anong tinuturo sa atin? Anong lesson na pinag-uusapan natin dito? Kapag hindi mo in-apply ang tamang self-control, baka mapunta ka dun sa malayo,
na mapalayo ka sa plano ng Diyos sa iyo. At kapag later on, alam naman natin, kapag nagkasakit ka na, naglalala na yung buhay mo, saka ka na naman lalapit, Lord, tulungan mo naman ako. Sabi ni God, kinakausap na kita, kaya lang gusto mo, ikaw naman na nasusunod. And for our application question, sino ang nagbibigay ng buhay or action sa word na iyong naririnig? Ang emotion mo or fruit of self-control? Then the second one, sino ang nabibigyan ng glory sa action ng iyong faith? Si Jesus, si Satan, ang sarili mo. At alam mo, huwag ka manghihingi ng reward kay God kung ang nasusunod naman ay ikaw, sarili mo, at si Satan. So dito magiging klaro na, oo nga, kaya pala hindi ako binibless ni God. Ako naman pala ang nasusunod sa aking sarili. Tapos gusto ko i-bless ako ni God. So for our application question, alam mo ngayon, uuwi ka na may katiyakan, ang ganda pala ng plano ni God sa akin, kaya lang sinusubukan ko mamuhay sa aking personal self-control, which is personal discipline. Which hindi pa pwede yun. Dapat the kingdom government. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ano ang word mo kay God ngayon? Dito magsisimula ang faith na maganda or palala na buhay. Let's pray. Father God, thank you for your word. Thank you for teaching us doon sa mga impulsive and habitual actions namin na tuloy-tuloy na palala na kami pero walang evaluation, lalo kaming napapasama. I just pray, Father God, to those who are here at the worship center, I just pray, God, for your word. I-bless niyo po itong word na ito, Panginoon, sa kanila dahil nais mo kaming i-bless, nais mo kaming pagpalain. At kung may mga bagay na hindi namin nagagawa, Panginoon, at ikaw pa mismo ang hinaharang namin para i-bless kami dahil ayaw namin sumunod sa gusto mo, Lord, patawarin mo kami. Maging sa aming mga viewers, I pray, God, to please help them, bless them, keep them away from things, Lord, na hindi nakakatulong sa kanila. God, salamat dahil alam namin na wala kaming control sa word ng mga tao, wala kaming control sa opinion ng mga tao at hindi namin pwedeng kontrolin ang aming mga actions. Pero Lord, binigyan mo kami, Panginoon, ng kakayanan harapin kung anong dapat tanggapin at maging pananampalataya. God, thank you for the healing. Thank you, God, for the restoration. Sa mga kasama ko na nabuksan ang kanilang isipan ngayon, I simply speak blessing to their mind, to their thoughts, praying, God, that soon someday, sila na rin ang nagsasalita at nag-share ng iyong word. Tunay nga, in the kingdom of God, ang ganda. All these things will be added unto us. Kaya we honor you, God, for this. We're excited to face the world. We are excited to face the Monday. Walang complain dahil alam namin, kasama ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord.